Walang halaga ang basahan sa palasyo ng mga mapagpanggap. Habang tahimik na pinupunasan ni Teresalina ang sahig na binasagan ng baso, humahalakhak si Trixia habang humihigop ng mamahaling alak. Kahit anong kuskus mo, amoy estero ka pa rin. Pandidiri ni Doña Trinidad. Ngunit nang dumating si Tadeo, lumuhod siya. Hindi para magalit, kundi para iabot ang kontratang magpapabagsak sa kanila. Tumayo si Teresalina, pinunasan ng luha. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang pinaluluhang anghel? Walang halaga ang basahan sa palasyo ng mga mapagpanggap. Habang tahimik na pinupunasan ni Teresalina ang sahig na binasagan ng alak, humahalakhak si Trixia. Amoy estero ka pa rin. Pandidiri ni Doña Trinidad. Ngunit nang dumating si Tadeo, lumuhod siya hindi para magalit, kundi para iabot ang kontratang magpapabagsak sa kanila. Tumayo si Teresalina, pinunasan ng luha, handang maningil. Tikman kaya nila ang bagsik ng isang pinaluluhang anghel? Wala siyang silbi. Isang hampaslupang guro na kumakapit lang sa yaman ng anak ko para iahon ang sarili niya sa estero. Kahit bihisan mo ng ginto, mabaho pa rin ang dugo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresalina. Nakaupo siya sa malilim na bahagi ng pasilyo. Hawak ang isang puting telang seda na pilit niyang pinapaganda. Ilang gabi na niyang pinupuyatan ang pagbuburda ng mga mumunting perlas sa telang ito. Isang regalong nais niyang iabot kay Doña Trinidad para sa nalalapit nitong kaarawan. Umaasa siyang sa bawat tahi ay unti-unting magdudugtong ang puwang sa pagitan nilang magbiyenan. Ngunit sa pagdinig niya sa mga salitang iyon na tumagos mula sa awang ng pinto ng aklatan, nanginig ang kanyang mga kamay, isang maling galaw, at bumao ng matulis na karayom sa kanyang hintuturo. Hindi siya napadaing. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi ng mariin habang unti-unting namumuo ang mapulang dugo mula sa kanyang balat. Pumatak ito ng tahimik, sapat upang mabahiran ang isang malinis at puting perlas na nakakabit sa seda. Ang dugong sinasabi nilang mabaho at marumi ay tuluyan ng sumira sa nag-iisa niyang alay ng pagmamahal. Parang sinasakal ang kanyang lalamunan. Nanlamig ang kanyang mga binti habang ang kanyang dibdib ay parang dinadaganan ng makapal at malamig na semento. Walang luhang bumagsak, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang pagkatao. Naging abo na tinangay ng malamig na hangin ng malawak na mansyon. Hanggang kailan ko kayang tahiin ang mga sugat na sila mismo ang patuloy na humihiwa? Nabalik lamang ang kanyang diwa sa realidad nang dumilim ang paligid at lumalim ang gabi. Nakatago na sa pinakasulok ng kanyang lumang aparador ang mantsadong seda, kasama ang nakabenda niyang daliri. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na may halo ng amoy ng kape at pagod. Dalawang malalakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Tadeo ang kanyang baba sa balikat ni Teresalina, humihinga ng malalim na tila nakahanap ng pahingaan pagkatapos ng isang mahabang araw sa kumpanya. "I'm so exhausted today, love. Ang daming problema sa board." Bulong ni Tadeo, hinahagkan ng gilid ng buhok ng kanyang asawa. Ipinikit ni Teresalina ang kanyang mga mata. Sa ibang pagkakataon, ang yakap na ito ang magpapawi ng lahat ng kanyang pagod. Ngunit ngayon, ang init ng katawan ni Tadeo ay hindi sapat para tunawin ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bigat ng lihim na hindi niya kayang sabihin. Paano niya sasabihin sa lalaking nakayakap sa kanya na ang mismong ina nito ang unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa? "Nakahanda na ang hapunan, Tadeo. Gusto mo bang ipag-init kita ng sabaw?" Malumanay niyang tanong. Maingat na itinatago ang nanginginig na tinig at ang nakabendang hintuturo sa ilalim ng manggas ng kanyang suot. Humarap si Tadeo at tinitigan siya sa mga mata. May bahagyang nangiti sa mga labi, ngunit hindi umaabot sa mga mata nitong pagod. Wala itong kaalam-alam sa bagyong dumaan sa asawa. Tumango lamang ang lalaki at naglakad patungo sa banyo upang maghilamos. Naiwan si Teresalina na nakatingin sa kawalan, kinakapa ang sariling dibdib
kung may natitira pa bang lakas para sa bukas. Pagsapit ng hating gabi, binalot ng malalim na katahimikan ang silid tulugan. Mahimbing na natutulog si Tadeo, ang dibdib nito ay umaangat at bumabagsak sa isang payapang ritmo. Si Teresalina ay gising na gising, nakatitig sa kisame. Biglang nagliwanag ang screen ng cellphone ni Tadeo na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Walang tunog, tanging isang malamig na liwanag ang bumasag sa dilim ng kwarto. Hindi ugali ni Teresalina ang mangialam ng gamit ng asawa, ngunit nahagip ng kanyang paningin ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang plano natin bukas. Make sure she wears it. Isang kaba ang gumapang sa gulugod ni Teresalina. Sino ang nagpadala noon? Anong plano? At sino ang pinapasuot ng kung ano? Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at kumbinsihin ang sarili na baka tungkol lamang yon sa negosyo. Ngunit ang pakiramdam ng isang nagbabadyang panganib ay hindi umalis sa kanyang isipan hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan, sinubukan ni Teresalina na bumangon ng may panibagong pag-asa. Kailangan niyang maghanda para sa pagtuturo sa eskwelahan, ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng halaga. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa malaking aparador na gawa sa mamahaling kahoy. Binuksan niya ang mabibigat na pinto nito upang kumuha ng isusuot. Subalit nang bumungad sa kanya ang loob ng aparador, tila umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang mga damit, ang ilang maiayos na blusa na binili pa niya mula sa kanyang unang sweldo, at ang mga simpleng bestida na iniregalo sa kanya ni Tadeo noon ay nagkapira-piraso. Nakasabit pa rin ang mga sabitan, ngunit ang mga tela ay ginilitan, pinilas at sinira hanggang sa maging mga walang kwentang basahan na nakakalat sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na hibla ng tela, naroon ang isang pares ng kumikinang na gunting, malamig na nakapatong sa ibabaw ng kanyang paboritong sapatos. Sa kabila ng pagkakapira-piraso ng kanyang mga damit, nakahanap si Teresalina ng isang lumang uniforme na nakaligtas sa bagsik ng gunting dahil nakatago ito sa pinakasulok ng lalagyan. Maingat niya itong isinuot. Habang binabagtas niya ang daan patungo sa pampublikong paaralan, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Tila may kadenang nakapulupot sa kanyang mga binti. Ngunit pag-apak niya sa maalikabok na semento ng eskwelahan, tila hinipan ng hangin ang makapal na ulap sa kanyang dibdib. Sinalubong siya ng mga yakap at matatamis na ngiti ng mga batang uhaw sa kaalaman at kalinga. Dito, hindi siya isang pabigat na manugang. Dito, siya si Teacher Tess, ang ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa mga musmos na inabandona rin ng tadhana. Ang bawat halakhak ng mga bata ay naging gamot na unti-unting naghihilom sa mga hiwa ng kanyang puso. Habang nag-aayos siya ng mga makukulay na papel sa kanyang mesa, lumapit ang isang pamilyar na figura na may bitbit na mainit na lalagyan ng pagkain. Binalot ng saya ang mga mata ni Teresalina nang makita si Sister Maria Aurora, ang madring nagpalaki at kumupkop sa kanya sa ampunan. Inilapag ng matanda ang pagkain sa mesa at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Teresalina. Binasa ng madre ang lungkot na pilit itinatago ng guro sa likod ng kanyang mga ngiti. Pinaalalahanan siya ni Sister Aurora na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelyidong dala nito, kundi sa busilak nitong kalooban. Nang magpaalam ang madre at maglakad patungo sa lumang tarangkahan ng paaralan, napakunot ang noo nito. Sa labas ng kalawanging gate, may isang makintab at itim na sasakyang nakaparada. Madilim ang mga salamin nito at tahimik na nakamasid sa gawin ng silid-aralan ni Teresalina. Tila isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Habang pinupuno ng pagmamahal ang puso ni Teresalina sa paaralan, isang malamig at malupit na hangin naman ang umiihip sa loob ng naglalakihang haligi ng mansyon ng mga Villacorta. Nakaupo si Doña Trinidad sa kanyang tronong gawa
Sa mamahaling kahoy, nag-uutos sa mga katulong na ilabas ang lahat ng nasirang damit ni Teresalina at sunugin ang mga ito sa likod bahay. Itinuring niyang basura ang mga iyon na nagpaparumi sa kanyang palasyo. Sa gitna ng pag-uutos, dumating si Trixia na may bitbit na mga mamahaling regalo mula sa Europa. Humalik ito sa pisngi ng ginang at magiliw na naupo sa tabi nito. Sa bawat paghigop nila ng tsaa, kasabay nito ang pagdurog nila sa pagkatao ni Teresalina. Walang patid ang pag-alipusta ni Trixia sa nakaraan ng asawa ni Tadeo. Sinasabing kahit anong paligo nito sa mamahaling gatas, aamoy at aamoy pa rin ang pagiging squatter nito. Tumawa lamang si Doña Trinidad, isang tawang umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sumasang-ayon sa bawat nakalalasong salita ng dalaga. Bumagsak ang gabi at umuwi si Teresalina na hila-hila ang pagod na katawan. Inaasahan niyang makikita ang kanyang asawa sa hapagkainan, ngunit pagdating niya sa malawak na komedor, tumambad sa kanya ang mahabang mesa na malinis at walang laman. Wala ni isang plato o baso ang itinira para sa kanya. Umiwas ng tingin ng mga katulong na nagpupunas ng mga palamuti. Takot na maparusahan ng ginang ng tahanan kung sila ay magpapakita ng awa. Tahimik na naglakad si Teresalina patungo sa madilim na kusina. Binuksan niya ang lalagyan ng pagkain at nakita ang isang maliit na kaldero ng malamig na sabaw. Hindi niya binuksan ang pangunahing ilaw. Sa dilim ng kusina, binuhay niya ang kalan. Pinagmamasan ng asul na apoy na sumasayaw at nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanyang malungkot na mukha. Habang hinihintay uminit ang sabaw, pinagdikit niya ang kanyang mga palad at ipinikit ang kanyang mga mata. Pabulong niyang inusal ang mga panalangin ng pasasalamat na itinuro sa kanya ng mga madre noong siya ay bata pa. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng malamig at madilim na sulok ng malaking mansyon, natagpuan niya ang kapayapaan na walang sinuman ang maaring magnakaw. Subalit ang panandaliang katahimikan ay binasag ng biglaang pagliwanag ng buong kusina. Nakatayo si Doña Trinidad sa hamba ng pinto, nakapamahalang at nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Walang sabi-sabing iniitsa ng matanda ang isang makapal na sobrang may gintong tatak. Tumama ang matigas na gilid nito sa dibdib ni Teresalina bago nahulog sa sahig. Malamig at puno ng paghamak ang tinig ng ginang nang magsalita ito. Sumama raw siya sa gaganaping piging kinabukasan, hindi bilang isang asawa, kundi upang makita niya kung gaano siya kalayo sa mundong ginagalawan nila. Isang huling pagbabanta ang binitawan ni Doña Trinidad na huwag nitong ipapahiya ang kanyang anak bago tuluyang tinalikuran si Teresalina. Naiwan si Teresalina na nakatingin sa kumikinang na imbitasyong nakahandusay sa malamig na sahig na marmol, tila nag-aanyaya sa isang malagim na patibong. Malamig na nakapatong ang gintong imbitasyon sa isipan ni Teresalina habang nakaupo siya sa dulo ng mahabang hapagkainan. Ang bulwagan ay naiilawan ng naglalakihang aranya na nagbibigay ng maningning, ngunit malamig na liwanag, tila sumasalamin sa uri ng pamilyang mayroon siya. Sa mismong kabisera ay nakaupo si Doña Trinidad, tuwid ang likod at may mapagmataas na ngiti. Sa kanan nito ay si Tadeo na tahimik na nakatingin sa kanyang plato, habang sa kaliwa naman ay ang bisitang tila hindi na umalis sa kanilang mansyon, si Trixia. Ang hapagkainan ay puno ng mga nagmamahalang putahe na inihanda ng mga kusinero, ngunit para kay Teresalina, ang buong silid ay amoy lason. Isang uri ng lason na hindi nakamamatay ng katawan, kundi unti-unting pumapatay ng kaluluwa. Nagsimula ang pag-uusap ni na Doña Trinidad at Trixia. Gumamit sila ng wikang Espanyol, mabilis at may halong malalakas na halakhak. Hindi man pamilyar si Teresalina sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi, sapat na ang mga pabalik-balik na sulyap sa kanya at ang mga mapangot niyang ngiti upang ipaintindi na siya ang pulutan ng kanilang usapan. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamamahay, nakikita ngunit hindi kinikilala.
Sinubukan ni Teresalina na isantabi ang panliliit. Bilang isang asawa, kinuha niya ang malaking sandok upang ipaglagay ng paboritong nilagang baka si Tadeo. Ngunit bago pa man niya mailapit ang sandok sa plato ng asawa, mabilis na umabot ang kamay ni Doña Trinidad upang pigilan siya. Ang hawak ng matanda ay mariin at nagbababala. Hiya, huwag mong dalhin dito ang gawin mo sa cafeteria ng pampublikong eskwelahan. Malamig na wika ni Doña Trinidad. Ang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng pekeng ngiti. Binalingan nito ang dalaga sa kanyang tabi. Trixia, ikaw na ang maglagay ng pagkain ni Tadeo. Ikaw ang mas nakakaalam kung gaano kalambot ang gusto niya sa karne. Kayo talaga ang palaging magkasundo simula pa noon. Nakangiting kinuha ni Trixia ang lalagyan at maarte itong naglagay ng pagkain sa plato ni Tadeo. Sinabayan pa nito ng malambing na bulong na tila sila lamang dalawa ang tao sa silid. Tumingin si Teresalina sa kanyang asawa, tahimik na nagmamakaawa sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Umaasa siyang tatanggihan ni Tadeo ang alok ni Trixia. Umaasa siyang magsasalita ito upang ipagtanggol ang kanyang karapatan bilang asawa. Nakita niya ang pagkasakal sa mukha ni Tadeo. Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit biglang umubo ng malakas si Doña Trinidad. Hawak ng matanda ang kanyang dibdib, umaarte na tila nahihirapan huminga, isang pamilyar na pananakot na palaging ginagamit nito tuwing pakiramdam nito ay nawawalan ito ng kontrol. Bumagsak ang mga balikat ni Tadeo. Ang utang na loob sa inang nagpalaki sa kanya nang mag-isa matapos mamatay ang kanyang ama ay isang makapal na kadenang hindi niya maputol. Huminga ng malalim ang lalaki, pilit na ngumiti kay Trixia at nagpasalamat bago iniba ang usapan tungkol sa mga issues sa kumpanya. Wala siyang sinabi upang ipagtanggol si Teresalina. Wala siyang ginawa upang bawiin ang dignidad na tahasang ninakaw sa kanyang asawa. Sa ilalim ng makapal na mantel ng mesa, nanginig ang mga kamay ni Teresalina. Mahigpit niyang itinikom ang kanyang mga palad hanggang sa maging kamao. Ibinaon ang mga kuko sa sariling balat. Ang bahagyang kirot na iyon, ang tanging paraan upang mapigilan ang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib at ang mga luhang nagbabantang kumawala. Sa bawat pagdiin ng kanyang mga kuko, tila unti-unti ring nababasag ang natitirang tiwala niya sa kanyang asawa. Hanggang sa wala nang matira, kundi isang malamig na katahimikan sa kanyang puso. Mahal siya ni Tadeo, alam niya yon. Ngunit ano ang silbi ng pag-ibig na naduduwag sa harap ng pang-aabuso? Natapos ang hapunan na tila isang mahabang kalbaryo. Tumayo na si Trixia upang magpaalam. Habang nag-ayos ito ng kanyang mamahaling bag, nahagip ng mga mata ni Teresalina ang isang kakaibang kilos. Mabilis at palihim na isinilid ni Trixia ang isang maliit na bote ng gamot na walang tatak sa loob ng kanyang bag, kasabay ng isang nakapangingilabot na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi alam ni Teresalina kung para saan yon, ngunit ang lamig na naramdaman niya sa kanyang batok ay sapat na upang malaman niyang may maitim itong binabalak. Nang makapasok na silang mag-asawa sa kanilang silid-tulugan, nais sanang kumprontahin ni Teresalina si Tadeo tungkol sa nangyari sa hapag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, itinuro ni Tadeo ang isang malaking kahon na nakapatong sa kanilang kama. Binuksan ito ng lalaki. Inilalabas ang isang kumikinang na bestidang puno ng mga pilak na sikin. Ito ay may malalim na tabas sa dibdib at masyadong maiksi. Isang estilo na kailanman ay hindi isusuot ng isang guro na tulad niya. Tess, isuot mo na lang yan bukas para sa party. Pakiusap ni Tadeo, ang boses ay puno ng pagod at pag-iwas. Peace offering daw ni Trixia. Yan para sa inyong dalawa. Please love, para wala ng gulo at matuwa na si Mama. Tinitigan ni Teresalina ang damit na hawak ng kanyang asawa. Wala nang mga salita ang kayang lumabas sa kanyang lalamunan. Sa bawat kislap ng mga palamuti sa malamig na tela ng bestida, tila nakikita niya ang papalapit na bagyo
na tuluyang lalamon sa kanyang pagkatao. Nakatitig si Teresalina sa kumikinang na bestidang iniwan ng kanyang asawa sa ibabaw ng kanilang kama. Ang bawat pilak na sequin na nakakabit sa telang yon ay tila maliliit na matang mapanghusga. Nang hawakan niya ang tela, magaspang ito at malamig. Alam niyang hindi ito pampayapa ang alok. Isa itong patibong. Ang malalim na tabas sa dibdib at ang napakaiksing sukat nito ay isang sadyang disenyo upang gawin siyang payaso sa harap ng mga kaibigan ni Trixia upang patunayan nilang isa siyang babaeng walang uring pilit nakikisiksik sa mundo ng mga mayayaman. Hindi niya hahayaang hubaran siya ng dangal ng mismong damit na ipinasusuot sa kanya. Tahimik siyang nagtungo sa pinakasulok ng kanyang lumang aparador, doon sa bahaging hindi pa naaabot ng malupit na gunting ni Doña Trinidad. Mula sa isang lumang kahon, hinugot niya ang isang simpleng puting bestida na yari sa pinong puntas. Ito ang mismong damit na tinahin ni na Sister Maria Aurora at ng mga madre noong araw na ikasal sila ni Tadeo sa huwes. Walang palamuting brilyante, walang kumikinang na ginto, ngunit puno ito ng dalisay na pagmamahal at malinis na intensyon. Maingat niyang inilatag ang damit sa plansahan, kasabay ng pag-usad ng mainit na bakal sa bawat lukot ng tela. Pakiramdam ni Teresalina ay unti-unti rin niyang pinapakinis ang mga gusot sa kanyang sariling kaluluwa. Sa bawat haplos niya sa lumang damit, ibinabalik niya ang paggalang sa sarili na pilit ninanakaw ng mansyong ito. Matapos mag-ayos, nagtungo siya sa silid-aklatan upang tawagin si Tadeo. Naabutan niya ang kanyang asawa na magulong-magulo ang buhok, maluwag ang kurbata at balisa habang naghahalongkat ng mga patong-patong na folder sa ibabaw ng mesa. Dinig na dinig ni Teresalina ang mabibigat na buntong hininga ng lalaki habang pabulong itong nagrereklamo tungkol sa isang nawawalang pahina mula sa pinakamahalagang kontrata ng kanyang proyekto. Isang pahina na naglalaman daw ng mga detalye sa pag-upa ng lupa na magliligtas sana sa kumpanya mula sa pagbagsak. Gusto sanang lumapit ni Teresalina upang aluin ang asawa, upang iparamdam na narito siya, na maganda ang kanyang kasuotan at handa siyang tumayo sa tabi nito sa gabing yon. Ngunit kinawayan lamang siya ni Tadeo nang hindi man lang nag-aangat ng paningin. Sinabing mauna na siyang lumabas dahil kailangan nitong hanapin ang nawawalang dokumento. May hapdi sa dibdib ni Teresalina na tuluyang umalis sa silid. Bitbit ang katotohanang mas nakikita pa ng asawa niya ang mga nawawalang papel kaysa sa presensya ng sarili nitong asawa. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naghihintay na sa pasilyo si Doña Trinidad na balot ng mamahaling alahas. Tumaas ang kilay ng matanda nang makita ang suot ni Teresalina. Inasahan nitong makikita ang manugang na mukhang katawa-tawa sa suot na idinikta ni Trixia, ngunit isang malinis, disente at kagalang-galang na ginang ang bumaba sa hagdan. Sa halip na magalit, isang nakapangingilabot at malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Ang mongiting iyon ay tila nagbabadya na ang kalmadong dagat ay may nakatagong mas malalim at mas mapanganib na halimaw sa ilalim. Huminga ng malalim si Teresalina. Itinaas niya ang kanyang noo at nagpa siyang hindi magpapatinag sa anumang tingin ng kanyang biyenan. Lumakad siya nang may kumpiyansa patungo sa malaking pintuan kung saan naghihintay ang sasakyan. Ngunit sa kanyang pagtapak sa huling baitang ng marmol na hagdan, isang mabilis na pagkawala ng balanse ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang takong ng kanyang kanang sapatos ay tuluyang bumigay at humiwalay, dahilan upang mapatid siya at muntik nang sumubsob sa matigas na sahig kung hindi lamang niya mabilis na nakapitan ng hawakan ng pinto. Nang yumuko siya upang tingnan ang sapatos na pinag-ipunan pa niya noong siya ay dalaga, nakita niya ang malinis at pantay na hiwa sa kahoy nito. Isang patunay na sinadya itong lagariin ng kalahati upang ipahamak siya. Walang luhang pumatak, tanging panginginig ng mga tuhod. Iniwan niya ang sirang sapatos sa sahig,
Ang malamig na hakbang ng kanyang mga nakayapak na paa, papasok sa sasakyan ang tanging naging saksi sa pagsisimula ng kanyang pinakamahabang gabi. Ang malakas na pintig ng musika mula sa malalaking speaker ay tila dumadagundong sa ilalim ng kanilang mga talampakan pagkapasok pa lamang nila sa sikat at eksklusibong bar sa gitna ng Makati. Ang buong paligid ay nababalot ng usok at walang patid na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga lente ng kamera ng mga taong kabilang sa mataas na lipunan. Suot ang isang simpleng pares ng manipis na sandalyas na nakita lamang niya sa loob ng sasakyan bilang kapalit ng kanyang sirang sapatos. Ramdam ni Teresalina ang bawat matatalim na tingin na ipinupukol sa kanya. Ang kanyang puting bestida na yari sa puntas, bagamat malinis at maayos, ay tila isang malaking pagkakamali sa gitna ng dagat ng mga kumikinang na diamante at mamahaling seda ng mga panauhin. Mahigpit siyang nakakapit sa braso ni Tadeo, humahanap ng sandigan sa mundong kailanman ay hindi naging kanya. Ngunit hindi pa man sila nakalalayo sa pinto, agad na pinalibutan si Tadeo ng mga naglalakihang negosyante. Humingi ng paumanhin ang kanyang asawa, bumitaw sa kanyang kamay, at naglakad patungo sa kabilang panig ng silid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng pugad ng mga ahas. Mula sa itaas na bahagi ng VE sa Pancherpi Lounge, nakatayo si Doña Trinidad habang dahan-dahang iniikot ang pulang alak sa kanyang baso. Isang malamig at mapangutyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang nakatingin sa manugang na tila isang ligaw na tupa. Bahagyang itinaas ng ginang ang kanyang baso sa hangin, isang tahimik na senyales na agad na intindihan ng mga matang nag-aabang sa ibaba. Hindi lumipas ang ilang segundo, lumapit si Trixia kasama ang kanyang mga kaibigang sina Teresina at Tomasina. Ang kanilang mga hakbang ay tila mga mandirigmang handang pumatay ng dignidad. Pinalibutan nila si Teresalina, hinaharangan ang anumang daanan nito palabas. Pinadaanan ni Trixia ng mapanuring tingin ang buong katawan ni Teresalina mula ulo hanggang paa, bago nagpakawala ng isang halakhak na umalingaw-ngaw ng higit pa sa ingay ng musika. "Oh my God! Is that really what you're wearing, Tess?" Wika ni Trixia. Ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. "Akala ko ba party ng mga Villa Corta ang pupuntahan natin? Bakit may naligaw na pulubi rito? Tignan mo nga yang suot mo, parang kurtina na ninakaw mula sa isang inabandonang simbahan. Didn't you get the dress I sent you? O baka ibinenta mo para may maipakain ka sa mga squatter mong estudyante?" Nagtawanan ang mga kaibigan ni Trixia, sinasabayan ng bulungan ng iba pang mga bisita na nagsisimula ng makiusyoso at maglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng video. Namuo ang lamig sa mga kamay ni Teresalina. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit naalala niya ang mga tahi nina Sister Maria Aurora sa damit na kanyang suot. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Tumaas ang kanyang noo at sinalubong niya ang mapangmatang paningin ni Trixia nang walang bahid ng takot. "Maaring luma at mura ang suot ko, Trixia, pero malinis itong nanggaling sa marangal na trabaho." Kalmado ngunit may diin na sagot ni Teresalina. Ang kanyang Tagalog ay kasing talim ng patalim. Ang dumi ng damit ay madaling labhan ng tubig at sabon. Ngunit ang dumi ng budhi at pag-uugali ay hindi kailanman matatakpan ng makapal na pampaganda at sandamakmak na brilyante. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Trixia. Namula ang pisngi nito sa pinaghalong hiya at matinding galit dahil sa harap-harapang pagbabalik ng insulto ng isang taong itinuturing nitong basahan. Nagtagis ang mga bagang ng dalaga. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, kunwaring natisod si Trixia sa kanyang sariling takong. Umabante ito at sinadyang itapon ng buong laman ng hawak nitong baso na puno ng madilim at pulang alak, direkta sa dibdib ni Teresalina. Ang malamig na likido ay mabilis na kumalat sa maputing lace. Lumilikha ng isang malaking mantsa na tila isang bukas na sugat sa gitna ng dalisay na tela.
Tumahimik ang paligid. Ang ilaw mula sa malaking aranya sa kisame ay tumama sa mga patak ng alak na dahan-dahang tumutulo mula sa baba ni Teresalina, bumabagsak sa sahig na parang mga patak ng sariwang dugo. Gumuho ang mundo ng guro. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng buong pagkatao sa harap ng daan-daang mapanuyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat habang hinahabol ang sariling paghinga. Umaasang mapanatili ang katahimikan sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin dahil sa luhang pilit niyang ibinabalik, nahagip ng mga mata ni Teresalina ang isang figura sa madilim na sulok ng bar. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng serbidor, tahimik na nakatayo at may hawak na maliit na telepono na nakatago sa likod ng isang tray. Nakatutok ang lente nito hindi sa kanya, kundi kina Trixia at Doña Trinidad sa itaas. Hindi niya alam kung sino ito o kung ano ang layunin nito, ngunit wala na siyang lakas upang mag-isip pa. Oops, I'm so sorry. Ang clumsy ko talaga minsan, patuyang paumanhin ni Trixia. Ang ngiti ay nagbabalik na may kasamang malupit na tagumpay. Lumapit ito at kumuha ng isang magaspang na serbilyeta. Let me help you clean this cheap rag. Baka lalo kang umamoy estero. Sa halip na punasan ng mantsa, mahigpit na kinapitan ni Trixia ang dulo ng pinungpuntas sa gawing balikat ni Teresalina. Bago pa man makaiwas ang guro, buong lakas na hinigit ni Trixia ang tela pababa. Ang matalim at tuyong tunog ng pagkapunit ng lumang tela ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Teresalina, kasunod ng malakas na singhap ng mga taong nanonood, habang unti-unting nalalantad ang kanyang balat sa ilalim ng malamig na hangin. Ang pagkapunit ng telang puntas ay nag-iwan ng nakapapapasong lamig sa nakalitaw na balat ni Teresalina. Ang mga ilaw mula sa mga lente ng kamera ay walang awang kumikislap sa kanyang direksyon, bawat isa ay tila punyal na ibinabaon ng malalim sa kanyang dangal. Ang bulwagan na kanina lamang ay puno ng masayang musika ay napalitan ng mga bulungan at halakhak na pumupunit sa kanyang pandinig. Wala ni isa sa mga nakasuot ng mamahaling alahas at magagarang kasuotan ang nag-alok ng tulong o kahit man lang nag-abot ng tela upang takpan ang kanyang kahihiyan. Para silang mga nanonood ng isang nakatutuwang palabas kung saan siya ang pangunahing biktima. Nanginginig ang mga daliri ni Teresalina habang pilit niyang tinatakpan ang napunit na bahagi ng kanyang bestida sa gawing balikat gamit ang magkabilang kamay. Ang paboritong damit na buong pagmamahal na tinahi ng mga madre para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay ay ngayoy isang basahan na lamang sa paningin ng mapanghusgang lipunan. Pilit niyang hinanap sa dagat ng mga mapanuyang mukha ang nag-iisang taong nangakong proprotekta sa kanya sa harap ng altar. Hinanap ng kanyang mga lumuluhang mata si Tadeo, ngunit tanging mga estrangherong nanlilisik sa tuwa at pandidiri ang sumalubong sa kanya. Wala ang asawa niya. Mag-isa siyang naiwan sa gitna ng nag-aapoy na impyerno. Binitawan ni Trixia ang kapirasong tela na nahigit nito mula sa damit ni Teresalina. Hinayaan itong mahulog sa malamig na sahig na parang isang marumi at walang halagang basura. Isang matagumpay na ngiti ang nakapaskil sa mukha ng dalaga habang tinitingnan ng guro na tila isang insekto sa ilalim ng kanyang sapatos. Oops, I'm so sorry. Akala ko matibay. Basahan pala talaga, kaya napakadaling mapunit. Pangaasar ni Trixia, ang matinis na tinig ay sinadyang palakasin at paalingaw-ngawin sa buong silid upang tiyaking maririnig ng lahat ang kanyang pambabastos. Nahawi ang karamihan ng dahan-dahang bumaba si Doña Trinidad mula sa hagdan ng mataas na palapag. Umaasa ang iilan na aawatin ng ginang ang kaguluhan at poprotektahan ang sariling pamilya, ngunit ang mga matang ipinukol ng matanda kay Teresalina ay mas malamig pa sa namumuong yelo. Huminto ito sa tapat ng kanyang nanginginig na manugang, pinagmasdan ng malaking mantsa ng pulang alak
at ang punit sa damit nito. Walang nikatiting na bahid ng awa sa pinalamutian nitong mukha. Huminga ito ng malalim, marahas na umiling, at nagsalita sa tunong puno ng pagkamuhi. Nakakahiya ka. Umuwi ka na. Huwag mo nang ipagkalandakan ng kawalan mo ng klase rito at umalis ka na sa paningin ko. Dinudungisan mo ang malinis na pangalan ng aming pamilya. Mariing utos ni Doña Trinidad na tila isang haring nagtataboy sa isang pulubi. Sa ilalim ng nagliliwanag na aranya, unti-unting naramdaman ni Teresalina ang pagbigat sa likod ng kanyang mga mata na tila nagbabantang ipagkanulo ang natitira niyang lakas. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Marahan niyang kinagat ang kanyang ibabang labi. Pilit kinokontrol ang sarili upang hindi tuluyang mabigay sa emosyon. Ang simpleng kirot na iyon ang ginawa niyang pananggalang. Isang tahimik na paalala na kailangan niyang manatiling matatag kahit pa unti-unting gumuho ang kanyang mundo sa harap ng kanyang mga mata. Ang panandaliang pisikal na sakit ay wala kumpara sa pagnanais niyang huwag bigyan ng kasiyahan ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya na makita siyang tuluyang gumuho. Ibinaba ni Teresalina ang kanyang paningin. Tinalikuran niya ang kanyang biyenan, ang nakangiting si Trixia, at ang daan-daang matang walang pusong nakamasid sa kanyang pagbagsak. Bawat hakbang ng kanyang nakayapak na paa, pabalik sa pinto, ay tila may pabigat na gawa sa tingga. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na naglalakad patungo sa sariling bitayan, pilit na tinatakasan ang isang mundong walang puwang para sa mga taong ang tanging puhunan ay kabutihang loob. Habang nakatalikod ang guro, umilaw ang mamahaling telepono ni Trixia na hawak ng isa sa mga kaibigan nito. Isang maikling mensahe ang lumitaw sa screen mula sa tauhan na inutusan nilang magbantay sa labas ng bulwagan. Nakasulat doon ang balitang pabalik na si Tadeo mula sa pakikipag-usap sa mga negosyante. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Trixia. Mabilis nitong inayos ang sariling buhok, pinunasan ng kaunting talsik ng alak sa sariling braso at naghandang magpanggap na isang inosenteng biktima ng aksidente kapag dumating ang lalaki. Narating na ni Teresalina ang malaking pintuang gawa sa salamin na maglalabas sa kanya mula sa nakasasakal na silid na yon. Inabot na ng kanyang nanginginig na kamay ang malamig na hawakan. Handa na siyang itulak ito at tumakbo palayo sa dilim ng gabi upang itago ang kanyang sugatang dangal. Ngunit bago pa man niya maibuhos ang kanyang lakas, isang malaki at mainit na kamay ang mahigpit na pumulupot sa kanyang braso. Isang makapangyarihang puwersa, ang buong lakas na humigit sa kanya, ibinabalik siya patalikod hanggang sa sumalpok ang kanyang nanginginig na likuran sa isang matatag at malapad na dibdib. Ang nakabibinging ingay, mga tawanan, at mga bulungan sa buong silid ay tila hiniwa at pinatay ng isang matinding katahimikan, kasabay ng paglanghap ni Teresalina sa pamilyar na halimuyak ng kahoy ng sidar. Ang nanginginig na katawan ni Teresalina ay sumalpok sa isang matatag at malapad na dibdib, kasabay ng paglanghap niya sa pamilyar na halimuyak ng kahoy ng sidar. Ang nag-iisang lalaking hinihintay niyang maging kalasag mula pa kanina ay naroon na. Namumula ang mga mata ni Tadeo, hindi dahil sa anumang inumin, kundi dahil sa nag-aapoy na galit na pilit niyang kinokontrol. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling itim na coat at maingat na ipinatong yon sa balikat ng kanyang asawa. Binalot ng makapal na tela ang punit na puntas at ang malamig na balat ni Teresalina. Itinatago siya mula sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Tila naputol ang paghinga ng buong bulwagan. Ang mga halakhakan at bulungan na kanina lamang ay pumupunit sa pandinig ni Teresalina ay agad na napalitan ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Wala ni isang nangahas na gumalaw. Mabilis na umatras si Trixia. Pilit na binabawi ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi at pinalitan ito ng pagkukunwari. Namimilipit ang dila ng dalaga habang nagpapaliwanag na isa lamang itong aksidente, na sadyang malamya lamang gumalaw ang guro, kaya nangyari ang sakuna.
Ngunit hindi pinansin ni Tadeo ang anumang palusot na lumalabas sa bibig nito. Sa halip na sumigaw, dumukot siya ng isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng daan-daang matang nakamasid, dahan-dahan at buong lambing niyang pinunasan ang mga tilamsik ng pulang alak sa noo at pisngi ni Teresalina. Ang bawat haplos niya ay may kasamang pag-iingat at pagsisisi, isang napakalaking kabaligtaran sa nakamamatay na aurang bumabalot sa buong pagkatao niya ng mga oras na yon. Ang unti-unting pagtulo ng luha ni Teresalina ay sinalo ng malambot na panyo at ng mga maiinit na titig ng kanyang asawa. Mabilis na bumaba si Doña Trinidad upang mamagitan. Sinubukan nitong hawakan ang braso ng anak upang pakalmahin ito. Iginigiit na ang manugang nito ang nagdala ng kahihiyan sa sarili nito at hindi dapat sirain ni Tadeo ang mahalagang gabi dahil lamang sa katangahan ng isang hamak na guro. Unti-unting lumingon si Tadeo sa kanyang ina at pagkatapos ay idiniretso ang matatalim na paningin kay Trixia. Ang kanyang mga mata ay tila mga patalim na kayang pumunit ng kaluluwa. Mahigpit niyang inabot ang kamay ni Teresalina. Idinikit niya ang kanyang mainit na palad sa nanlalamig na palad ng asawa at isa-isang isinilid ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga nanginginig na daliri nito. Ang higpit ng kanyang paghawak ay nagbigay ng isang pader ng proteksyon na hindi kayang tibagin ng anumang masasakit na salita. Ang sino mang bumastos sa asawa ko, malamig at mabigat na deklarasyon ni Tadeo, ang kanyang tinig ay nag-uumapaw sa awtoridad na nagpayanig sa buong silid, ay binabastos ang buong Villacorta. Namutla si Trixia, subalit pilit pa rin nitong itinaas ang kanyang noo. Naghahanap ng kakampi sa mga negosyanteng naroon. Sa isang desperadong hakbang, ipinaalala nito sa binata ang tungkol sa kanilang mga negosyo. Sinumbatan niya si Tadeo. Sinasabing nababaliw na ito kung ipagpapalit nito ang malaking pamumuhunan at ang kinabukasan ng kanilang mga kumpanya dahil lamang sa isang babaeng walang maibubuga. Iginiit ni Trixia na kailangan ng mga Villacorta ang kanilang partnership upang manatiling buhay ang pinakamalaking proyekto ng taon. Sa kalagitnaan ng matinding tensyon, napansin ni Teresalina ang mabilis na paglapit ng punong kalihim ni Tadeo mula sa likuran ng mga panauhin. Mahigpit nitong yakap ang isang makapal at pulang pabalat ng dokumento na may tatak na kumpidensyal. Walang anumang emosyon itong inabot sa kamay ng nagngangalit na asawa. Mabilis na kinuha ni Tadeo ang pulang folder. Walang pag-aalinlangan at puno ng diin. Inihagis niya ito ng malakas sa ibabaw ng mababang mesang gawa sa salamin na nasa harapan mismo ni Trixia. Negosyo? Alin? Nag-uuyam na tanong ni Tadeo. Nakatitig ng diretso sa nanlalaking mata ng dalaga habang ang boses nito ay nagpapahiwatig ng tuluyang pagbagsak ng kalaban. Yung lupang kinatatayuan ng main building ng kumpanya nyo. Na pagmamay-ari niya, bahagyang itinaas ni Tadeo ang magkahawak nilang kamay ni Teresalina upang ipakita sa lahat kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ang makapal na pulang folder ay dahan-dahang dumausdos sa makinis na salamin. Nanginginig ang mga daliring inabot ni Trixia ang makapal na pulang folder na dumausdos sa makinis na ibabaw ng mesa. Ang matagumpay na ngiti na kanina lamang ay nakapaskil sa kanyang mga labi ay unti-unting napalitan ng matinding kalituhan. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina ng dokumento. Ang mga ilaw sa loob ng bulwagan ay sapat na upang malinaw niyang mabasa ang mga opisyal na selyo ng gobyerno at ang mga pirma ng pinakamalalaking abogado ng bansa. Nakasulat doon, sa pinakamalaki at pinakadiin na letra, ang buong pangalan ni Teresalina Villacorta bilang nag-iisang nagmamay-ari ng ektarya-ektaryang lupain sa sentro ng Makati. Ang mismong lupang kinatatayuan ng pinakamalaking gusali ng mga Montemayor na wala ang kulay sa mukha ni Trixia. Ang papel na hawak niya ay tila naging apoy na nakapapaso, ngunit hindi niya ito mabitawan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ng paulit-ulit ang mga salita.
Umaasang guni-guni lamang ang lahat. Paanong ang babaeng tinawag niyang hampas lupa, ang babaeng pilit niyang ipinapahiya at hinuhubaran ng dangal sa harap ng lipunan, ay ang mismong reyna na may hawak ng susi sa kinabukasan ng kanyang buong angkan? Hindi nakapagpigil si Doña Trinidad at marahas na sumilip sa mga dokumentong hawak ng dalaga. Nang mabasa ng matanda ang katotohanan, tila biglang gumuho ang kanyang mga tuhod. Ang mga mamahaling diamante na nakasabit sa kanyang leeg ay biglang naging mabibigat na batong sumasakal sa kanyang paghinga. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang sumubsob sa sahig. Namimilog ang kanyang mga matang, nagpalipat-lipat ng tingin mula sa kontrata patungo sa kanyang manugang, ang babaeng palagi niyang pinandidirihan dahil sa pagiging ordinaryong guro, ang babaeng pinakakain niya ng tirang sabaw sa madilim na kusina ay ang nagmamay-ari ng pinakamalaking porsyento ng yaman na palagi niyang ipinagmamalaki. Nanohi, this is a fake. Imposible ito, Tadeo. Paanong magiging kanya ang main estate? Nanginginig at basag ang tinig na sigaw ni Trixia. Pilit na itinatanggi ang realidad na unti-unting lumalamon sa kanyang kahambugan. Bago pa man makasagot si Tadeo, humakbang pasulong si Teresalina. Kalmado ang kanyang mukha, walang bahid ng pagmamayabang o kayabangan, kundi isang purong dignidad ng isang taong alam ang kanyang tunay na halaga. Ang tinig niya ay malambot, ngunit may talim na kayang humiwa sa anumang kasinungalingan. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi ko ipinagmalaki ang yaman na yan mula pa noong una? Wika ni Teresalina. Tinitingnan ng diretso sa mga mata si Doña Trinidad bago bumaling kay Trixia. Dahil para sa akin, ang pera ay hindi ginagamit upang bumili ng respeto, manliit ng kapwa, o gawing basahan ng pagkatao ng ibang tao. Ginamit ko ang bawat sentimo mula sa dibidendo ng lupang yan upang tahimik na magpatayo ng mga silid-aralan, bumili ng mga libro, at magbigay ng scholarship para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Mas pinili kong maging isang simpleng guro sa pampublikong paaralan dahil doon ko natagpuan ang tunay na halaga ng buhay na kailanman ay hindi ninyo mauunawaan sa loob ng magulo at mapagpanggap ninyong mundo. Natigilan ng buong bulwagan. Ang mga panauhin na kanina ay nakikitawa sa pang-aalipusta ay biglang napuno ng paghanga at matinding hiya. Ibinaba nila ang kanilang mga telepono at kamera. Hindi makapaniwala sa lalim ng pagkatao ng ginang na inakala nilang walang silbi. Hinawakan ni Tadeo ang balikat ng kanyang asawa bilang suporta at muling ibinaling ang malamig niyang tingin sa nangangatog na si Trixia. Kaya simula sa gabing ito, tinatapos na ng Villacorta Group ang anumang ugnayan at kontrata sa kumpanya ng mga Montemayor. Hinding-hindi ko isusugal ang negosyo ng aking pamilya sa mga taong walang paggalang sa asawa ko. Asahan mo ang mga abogado ko bukas ng umaga. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang yabang mo kapag nawala ang lupang kinatatayuan ng negosyo ninyo at bumagsak kayo sa pagkalugi. Napahagulgol si Trixia, pilit na inaabot ang braso ni Tadeo upang magmakaawa, ngunit mabilis na umiwas ang lalaki. Maging si Doña Trinidad ay walang nagawa, kundi ang mapatungo, nilamon ng matinding kahihiyan habang pinapanood ng mga kaibigan niyang matapobre ang tuluyang pagbagsak ng kanilang plano. Sa gitna ng pagkasira ng mga kalaban, dahan-dahang inalis ni Teresalina ang kanyang kamay mula sa mahigpit at mainit na pagkakahawak ng kanyang asawa. Yumuko siya, hindi upang sumuko, kundi upang pulutin ang isang maliit na bagay na nahulog sa sahig nang sabuyan siya ng alak kanina. Ito ay ang kanyang mumurahing plastic na name tag na may nakasulat na Teacher Tess. Maingat niya itong pinunasan gamit ang dulo ng malinis na panyo at may buong pagmamalaking ikinabit iyon sa tapat ng kanyang dibdib, eksakto sa ibabaw ng makapal na coat na ipinatong ni Tadeo upang takpan ang napunit niyang damit. Hindi ang mga titulo ng lupa o ang bilyong halaga sa bangko ang kanyang ipinagmamalaki, kundi ang malinis niyang pangalan.
Iyon ang kanyang tunay na korona. Habang tahimik silang naglalakad palabas ng bar, inalalayan ni Tadeo ang baywang ng asawa palayo sa kaguluhan. Sa isip ni Teresalina, panandali ang lumitaw ang imahe ng dokumentong ipinakita ni Tadeo. Hanggang na ngayon, may isang bahagi sa kanyang puso ang nagtatanong. Nakita niya ang pirma ng naglipat ng bahagi ng shares sa pangalan niya noong hindi pa man siya nakakasal sa pamilyang ito. Sino ang misteryosong taong lihim na nagkaloob sa kanya ng napakalaking kapangyarihan? Ito ay isang lihim na nananatiling nakabaon sa nakaraan. Inakala ni Teresalina na ang gabing iyon na ang pagtatapos ng kanyang kalbaryo. Inasahan niyang paggising niya kinabukasan ay sasalubungin siya ng kapayapaan at tuluyang paglaya mula sa pang-aabuso ng kanyang biyenan. Ngunit ang mga sugatang ahas ay mas lalong nagiging mapanganib kapag nasusukol. Kinabukasan, habang umaangat pa lamang ang araw, sumabog ang isang balita na yayanig muli sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi ang iskandalo sa bar o ang pagbagsak ng mga Montemayor ang laman ng mga balita sa pahayagan at telebisyon. Bumulaga sa buong bansa ang isang malaking litrato niya, kasama ang isang titulo na sumira sa kanyang malinis na hangarin. Guro ng pampublikong paaralan at lihim na bilyonarya, iniimbestigahan sa paggamit ng pondo ng kawanggawa upang tustusan ang kalaguyo. Binasag ng matinis at walang patid na pag-alingaw-ngaw ng orasan ng inaasam na kapayapaan ng bagong araw. Naghuhudyat ng pagsisimula ng mas madilim at mas malupit na digmaan. Sinalubong ng makapal na ulap ng galit ang pagbaba ni Teresalina sa sasakyan sa tapat ng pampublikong paaralan. Sa halip ng mga matatamis na ngiti ng mga bata, isang nag-aalab na pader ng mga magulang at mga taga-roon ang humarang sa lumang tarangkahan. Hawak ng marami sa kanila ang mga nilamukos na pahayagan kung saan nakaimprenta ng malaki ang kanyang mukha. Pilit niyang inunawa ang mga salitang isinisigaw ng mga tao. Magnanakaw, mapagpanggap, babaeng walang delikadesa. Ipinagbili raw niya ang kinabukasan ng mga iskolar upang tustusan ang kaluhuan ng isang lihim na kalaguyo. Sa likod ng nagwawalang pulutong, nahagip ng kanyang paningin ang isa sa mga kapwa niya guro na nakayuko at umiiwas ng tingin. May hawak na makapal na sobrang naglalaman ng salapi. Mabilis na napagtanto ni Teresalina ang maruming laro. Dahil sa matinding desperasyon ni na Doña Trinidad at Trixia na iligtas ang kanilang bumabagsak na imperyo, ginamit nila ang kanilang natitirang yaman at impluensya upang bumili ng mga pekeng saksi at lasunin ang isipan ng mga taong pinaglilingkuran niya. Wala siyang pagkakataong magpaliwanag. Isang hinog na kamatis ang mabilis na lumipad sa hangin at matinding tumama sa kanyang balikat. Sumabog at nag-iwan ng pulang mansa na tila sariwang dugo sa malinis niyang blusa. Bago pa man makasunod ang iba pang mga kamay na may hawak ng mga nabubulok na itlog at gulay. Isang payat at nakabestidang figura ang buong tapang na pumagitna. Itinaas ni Sister Maria Aurora ang kanyang nanginginig na mga kamay, lumuluha at nakikiusap sa mga magulang na maging mahinahon upang pakinggan ang katotohanan. Ngunit sa gitna ng bulag na galit ng mga tao na sinulsulan ng mga bayarang tauhan, isang malakas na pagtulak ang nagpatumba sa matandang madre. Bumagsak ang mahinang katawan ni Sister Aurora sa maalikabok at matigas na semento ng kalsada. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresalina. Ang panghihiya sa kanya sa loob ng marangyang bar kagabi ay tinanggap niya ng tahimik at buong pagpapakumbaba. Ngunit ang makitang nasasaktan at nadadamay ang mga inosenteng taong nagpalaki at nagturo sa kanya ng kabutihan ay isang linyang hindi kailanman dapat tinawid ng kanyang mga kaaway. Mabilis na inihagis ni Teresalina ang kanyang bag. Dumapa siya at ginamit ang sariling katawan upang maging kalasag ng nakabulagtang madre. Bawat nabubulok na itlog na sadyang ibinato ng madla ay matinding tumama sa kanyang likuran. Ang malagkit at mabahong likido
ay dumaloy sa kanyang buhok at damit, ngunit hindi siya dumaing at hindi siya umiyak. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na madre, patuloy na bumubulong ng mga salitang nagpapatahan dito habang ang kanyang sariling mga mata ay nagliliyab sa panibagong apoy. Wala nang luhang papatak para sa mga taong walang puso. Ang pagtitiis na inakala niyang magdadala ng kapayapaan sa kanyang pamilya ay naging patalim lamang na patuloy na sumusugat sa mga inosente. Mula sa mga abo ng kanyang mahabang pagtitiis, unti-unting sumiklab ang apoy ng isang palaban na kaluluwa. Nang bahagyang humupa ang gulo dahil sa pagdating ng mga tanod ng barangay, maingat na inalalayan ni Teresalina si Sister Aurora patungo sa loob ng klinika ng paaralan. Sa paglalakad niya pabalik upang pulutin ang kanyang mga nakakalat na gamit sa kalsada, napansin niya ang isang punit na pahayagan na natapakan ng mga tao. Tinitigan niya ang malabong litrato na ginamit bilang patunay ng kanyang di umano'y panloloko at pakikiapid. Sa larawan, makikita siyang nag-aabot ng isang sobrang brown sa isang lalaki sa isang madilim na eskinita. Walang mukha ang lalaki dahil sinadya itong labuin ng mga nag-edit ng larawan. Piniga ni Teresalina ang kanyang isipan upang alamin kung sino ang misteryosong figura sa litrato. Bakit pamilyar ang hugis ng balikat nito at ang relos na suot nito sa kanang kamay? Bago pa man niya mabuo ang sagot sa kanyang isipan, naramdaman niya ang walang patid na panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang asawa sa screen. Inaasahan niyang maririnig ang mainit na pag-aalala sa boses ni Tadeo. Umaasang tatanungin siya nito kung ayos lamang siya at hindi nasaktan pagkatapos ng iskandalo sa balita. Ngunit pagdikit niya ng telepono sa kanyang tainga, isang malamig at matigas na tinig ang sumalubong sa kanya, tila isang strangherong nagbibigay ng pinal na hatol. "Tess, umuwi ka ngayon din," utos ni Tadeo. Ang boses ay walang bakas ng pagmamahal na ipinakita nito kagabi. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga litrato." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Teresalina. Ang linya ay agad na naputol, kasunod ng isang malakas at mabigat na pagdabog ng pinto na umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng tawag, nag-iiwan sa guro sa isang nakabibinging katahimikan at panibagong pighati. "Sino ang lalaking ito, Tess? Bakit kailangan mong maglihim sa akin?" Ang mga salitang yon ni Tadeo ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa gitna ng dibdib ni Teresalina. Pagpasok pa lamang niya sa loob ng malamig at malawak na aklatan, ang amoy ng nabubulok na itlog at kamatis na kumapit sa kanyang buhok at damit ay tila naging isang malakas na sigaw ng kanyang paghihirap. Ngunit sa halip na itanong ng kanyang asawa kung bakit siya narumihan, kung bakit tila galing siya sa isang digmaan, ay ang mga malalabo at malisyosong litrato sa ibabaw ng mesa ang hinarap nito sa kanya. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang init ng kanilang pagsasama. Nakita ni Teresalina ang sarili sa mga larawan. Nakatayo sa isang madilim na sulok, seryosong nakikipag-usap sa isang lalaking malabo ang mukha at may iniabot siyang sobre. Alam niya ang katotohanan. Ang lalaking iyon ay ang ama ng isa sa kanyang mga estudyante na nawalan ng trabaho at ang sobreng iyon ay naglalaman ng tulong na galing sa sarili niyang bulsa. Ngunit sa mata ng mundo at sa mata ng lalaking pinakamamahal niya, ang simpleng pagtulong na yon ay binaluktot at ginawang ebidensya ng pakikiapid. Ang mas masakit, hindi man lang hinintay ni Tadeo ang kanyang paliwanag bago ito nagpadala ng lamig sa kanyang mga tingin. Ang lalaking kagabi ay nagpahiram sa kanya ng coat upang protektahan ang kanyang dangal. Ay siya ring lalaking ngayon ay tila nanunumbat sa kanyang katapatan. Naisip mo ba ang magiging epekto nito sa kumpanya? Ang stocks natin ay bumubulusok dahil sa iskandalong kinasasangkutan mo. Muling sigaw ni Tadeo
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng mesa. Sa gilid ng silid, nakaupo si Doña Trinidad na may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Nagpapanggap na umiiyak, ngunit ang mga labi ay palihim na nakangiti sa likod ng tela. Sabi ko na sa iyo, Tadeo, ang dugong nanggaling sa kanal ay hinding-hindi magiging marangal. Ginamit niya ang yaman mo, ginamit niya ang pangalan mo para lamang sa sarili niyang kaligayahan. Huwag mo nang hintayin na tuluyan tayong malubog. Iligtas mo ang dangal ng mga Villacorta. Humakbang palapit si Doña Trinidad at may inilapag na isang puting dokumento sa tabi ng mga litrato. Ang pamagat nito ay malaki at malinaw. Annulment of marriage. Naramdaman ni Teresalina ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubasag sa kanyang mga buto. Tumingin siya kay Tadeo, naghihintay ng kahit kaunting bakas ng tiwala, kahit isang maliit na bahagi ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang pagkalito at ang bigat ng responsibilidad na ipinapataw ng kanyang ina at ng kumpanya. Hindi na siya nakapagsalita. Ang bawat paliwanag na nais niyang sabihin ay tila nalunod sa malagkit na putik ng kawalan ng tiwala. Kung kailangan pa niyang magmakaawa para sa kanyang integridad, kung kailangan pa niyang patunayan na siya ay matapat, pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo, kung gayon ay wala na ngang natitirang pundasyon ang kanilang pag-ibig. Dahan-dahang itinaas ni Teresalina ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang kaliwang daliri. Hinawakan niya ang gintong singsing na simbolo ng kanilang sumpaan sa harap ng Diyos. Sa isang banayad, ngunit determinadong galaw, hinugot niya ito mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng paglapag ng gintong singsing sa ibabaw ng matigas na mesa ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan dahil sa takot. Tadeo, mahinahon niyang wika. Ang boses ay puno ng pait at matatag na dignidad. Hindi mo kailangang mag-alala sa kumpanya mo. Aalis ako, hindi dahil may kasalanan ako, kundi dahil napagtanto kong sa bahay na ito, mas pinapahalagahan ang mga litratong walang boses kaysa sa asawang may tapat na puso. Kinuha ni Teresalina ang kanyang maliit na bag. Wala siyang dinalang anumang gamit na binili ng yaman ng mga Villacorta. Iniwan niya ang lahat, maging ang kanyang mga pangarap, sa loob ng silid na iyon. Isang huling sandali niyang pinagmasdan ng asawa na nakatungo na ngayon at hindi makatingin sa kanya. Sa bawat hakbang niya palabas ng aklatan, ramdam niya ang pagguho ng bawat pader ng mansyon sa kanyang paningin. Nakarating siya sa pintuan ng mansyon nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagpindot niya ng sagot, ang matinis at mapang-uyam na tinig ni Trixia ang sumalubong sa kanya. Akala mo ba tapos na ako sa'yo, Tess? Bukas, sa harap ng lahat ng mga board member, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pangalan. At ang basurang eskwelahan mo, isang pirma ko lang, magiging abo na ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses ni Trixia ay naputol sa isang malakas na tawa. Nagiiwan kay Teresalina sa gitna ng dilim ng gabi. Mag-isa at may bitbit na pasabog na handang sumira sa huling bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay. Ang bawat sulok ng malawak at malamig na boardroom ng Villacorta Group ay nababalot ng tensyong tila isang tali na anumang oras ay mapuputok. Ang amoy ng mamahaling kape at ang tuyong lamig mula sa aircon ay hindi sapat upang pawiin ang kaba sa dibdib ng mga board member na nakaupo sa paligid ng mahabang mesang gawa sa madilim na kahoy. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Trixia na may suot na pulang bestida, punong-puno ng kumpiyansa habang itinuturo ang mga dokumentong nakapaskil sa malaking screen. Sa tabi nito ay si Doña Trinidad, tuwid ang likod at may mapagmataas na tingin. Tila hinihintay na lamang ang huling hatol upang tuluyang mabura ang pangalan ni Teresalina sa kanilang kasaysayan. Malinaw ang ebidensya, mga kasama, mariing wika ni Trixia,
Ang tinig ay nag-uumapaw sa pekeng pag-aalala para sa kumpanya. Hindi lamang niya nilustay ang pondo ng ating pundasyon, kundi nadungisan din niya ang ating integridad dahil sa kanyang iskandalosong buhay. Hindi nararapat ang isang tulad niya sa loob ng silid na ito. Bumukas ang malaking pintuang gawa sa mabigat na narara. Ang tunog ng pag-ikot ng hawakan nito ay nagpatigil sa bawat bulungan sa loob. Pumasok si Teresalina, ngunit hindi na siya ang babaeng nakayuko at luhaan na nakita nila noong nakaraang gabi. Nakasuot siya ng isang dekalidad na puting business suit na lalong nagpadama ng kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng asero, diretso ang tingin at walang bakas ng takot. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang babala na tapos na ang panahon ng kanyang pananahimik. Hindi na naghintay ng pahintulot ang guro. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng mesa at mabilis na isinaksak ang isang maliit na kagamitan sa kable ng projector. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Hindi ito mga dokumento ng bangko o mga malalabong litrato, kundi isang malinaw na video na kuha mula sa isang madilim na anggulo sa loob ng bar noong nakaraang gabi. Ang bulwagan ay napuno ng boses ni Trixia at Doña Trinidad. Malinaw na narinig ng lahat ang kanilang usapan tungkol sa sadyang pagbuhos ng alak, ang pag-upa sa isang photographer upang kumuha ng malisyosong anggulo, at ang halaga ng perang ibinayad nila sa isang guro upang magsinungaling tungkol sa pondo ng eskwelahan. Ang mukha ni Trixia ay unting nawalan ng kulay habang pinapanood ang sarili niyang aminin ang lahat ng kanyang maruming plano. Ang bidyong iyon ay kuha ng serbidor na nakita ni Teresalina sa bar, isang scholar ng Villacorta Foundation na tanging nais lamang ay protektahan ang kaisa-isang taong naniwala sa kanya. Ang katotohanan ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong dami ng pera o kapangyarihan. Malamig na wika ni Teresalina habang ang mga board member ay nagsisimulang magbulungan sa tindi ng galit at pagkagulat sa napanood. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Tadeo. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang panibagong lakas. Naglakad siya patungo sa tabi ng kanyang asawa at mahigpit na hinawakan ang kamay nito sa harap ng lahat. Inilapag niya ang isang ulat mula sa mga dalubhasa sa teknolohiya na nagpapatunay na ang mga litrato ng di umano'y kalaguyo ay gawa lamang sa pamamagitan ng pag-edit at pagmamanipula. Patawarin mo ako, Tess, dahil hinayaan kong mabalot ng duda ang isip ko kahit panandalian lamang. Bulong ni Tadeo na sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Pagkatapos ay binalingan niya ang mga board member. Ako ang asawa niya at ako ang pinakamalaki niyang kakampi. Ang mga taong nagtangka sa dangal niya ay hindi lamang siya ang kinalaban, kundi ang buong pamilya Villacorta. Nagkagulo ang mga shareholder. Ang mga dating sumusuporta kay Trixia ay nagsimulang tumalikod at humingi ng hustisya para sa panlolokong ginawa nito. Sa gitna ng ingay, ang marahas na pagbukas ng pinto sa ikatlong pagkakataon ang tuluyang nagpatahimik sa lahat. Dalawang lalaking nakasuot ng asul na uniporme ng kapulisan ang pumasok, hawak ang isang puting papel na may opisyal na selyo. Nilapitan nila si Trixia at binasa ang warrant of arrest para sa mga kasong falsification of documents at malaking panloloko sa kumpanya. Ang matinis na tunog ng paglak ng kong suwalo sa mga payat na braso ni Trixia ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng kanyang pagwawala at pagsigaw ng mga pagbabanta. Napaupo si Doña Trinidad, hawak ang kanyang nanginginig na dibdib habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang alas na kalad ka rin palabas ng silid. Tess, hiya, iligtas mo ang dangal natin. Pakiusap ni Doña Trinidad sa isang basag at mahinang tinig. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng manugang na dati niyang itinuturing na basahan. Tiningnan lamang siya ni Teresalina nang may malalim na buntong hininga.
Walang galit, walang paghihiganti, tanging ang bigat ng katotohanang ang lahat ng ito ay bunga ng sariling mga desisyon ng matanda. Ang malamig na hanging umiihip sa loob ng silid-pulungan ay tila nagdadala ng amoy ng pagkatalo at pagsisisi. Nakatayo ang mga pulis sa tabi ni Trixia, handa na siyang ilabas at dalhin sa madilim na rihas ng bilangguan. Ang matinis na tinig ni Trixia ay unti-unti nang napapalitan ng hikbi ng kawalan ng pag-asa, habang si Doña Trinidad ay nananatiling nakaluhod. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila nagiging mabigat na pasanin sa kanyang nanginginig na katawan. Ang lahat ay naghihintay sa huling hatol ni Teresalina, ang babaeng binalak nilang sirain. Ngunit ngayoy may hawak ng kanilang kapalaran. Dahan-dahang lumapit si Teresalina sa mesa at kinuha ang panulat. Sa isang sandali ng nakabibinging katahimikan, pinirmahan niya ang isang dokumento na nagpapawalang bisa sa reklamong kriminal laban sa kanyang biyenan at kay Trixia. Ang malakas na singhap ng pagkagulat ay nagmula sa mga board member at maging kay Tadeo. Hindi makapaniwala ang lahat na pagkatapos ng lahat ng paninira at sakit na idinulot ng dalawa, ay pipiliin pa rin ni Teresalina ang magpakita ng habag. Isang maliit na bakas ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Trinidad sa pag-aakalang muli siyang nakalusot sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Subalit mabilis na pinawi ni Teresalina ang anumang kislap ng maling pag-asa. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang kanyang biyenan. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may talim na hindi kayang baliin ng kahit anong yaman. Hindi raw niya sila palalayain ng walang kapalit. Upang tuluyang mabura ang kanilang mga kaso, kailangan nilang sumailalim sa 6 na buwang community service. At hindi sa kung saang marangyang opisina, kundi sa loob mismo ng pampublikong paaralan na binalak nilang ipasara. Doon, sila ang maglilinis ng mga silid-aralan, magluluto para sa mga bata, at magsisilbi sa mga taong tinawag nilang basura. Isang matinding protesta ang agad na lumabas sa bibig ni Doña Trinidad. Iginigiit na hinding-hindi niya hahayaang madungisan ang kanyang mga kamay sa ganoong uri ng trabaho. Ngunit bago pa man siya makatapos, humakbang pasulong si Tadeo. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero nang sabihin niyang kung hindi ito susunod sa gusto ni Teresalina, siya mismo ang muling tatawag sa mga pulis upang ituloy ang kaso at ipabulok sila sa kulungan. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang yumuko at tanggapin ang mapait na katotohanang ang kanyang trono ay tuluyan ng gumuho. Lumipas ang ilang araw at ang mansyon ng mga Villacorta ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Sa harap ng lumang tarangkahan ng paaralan, bumaba ang isang marangyang sasakyan. Iniluwan nito si Doña Trinidad at si Trixia na kapwa nakasuot ng simpleng damit na pambahay. Isang tanawing hinding-hindi akalain ng sinuman. Ang init ng araw at ang alikabok mula sa kalsada ay tila naging malaking parusa para sa kanilang mga balat na nakasanayan ng lamig ng aircon. Sinalubong sila ni Teresalina, hindi bilang isang manugang, kundi bilang isang gurong magtuturo sa kanila ng pinakamahalagang leksyon sa buhay, ang pagpapakumbaba. Kinuha ni Teresalina ang isang lumang apron mula sa kanyang mesa. Ang telang ito ay may mga mantsa na ng pintura at luma na ang kulay. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Doña Trinidad. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, naramdaman ng matanda ang gasgas sa palad ni Teresalina, isang marka ng tunay na paggawa at sakripisyo. Tinitigan ni Teresalina ang kanyang biyenan nang may seryoso ngunit tapat na tingin. Sa loob ng 6 na buwang ito, ang matanda ay hindi isang reyna, kundi isang lingkod ng mga batang dati niyang hinamak. Mabilis na lumipas ang mga oras ng pagtatrabaho. Si Trixia ay sa pilitang naglilinis ng palikuran, habang si Doña Trinidad naman ay nakatungo sa mainit na kusina, naghihiwa ng mga gulay para sa tanghalian ng mga estudyante. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang mukha ay tila humahalo sa kanyang lihim na galit at hiya.
Sa gitna ng kanyang paglalampaso ng sahig sa hallway, narinig niya ang masayang tawanan ng mga bata mula sa loob ng silid-aralan ni Teresalina. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib, hindi dahil sa damdamin, kundi isang pisikal at matalas na sakit na tila may sumasakal sa kanyang puso. Nabitiwan ni Doña Trinidad ang hawak niyang walis. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa matigas na semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, habol ang bawat hininga habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Sumandal siya sa pader, pilit na kumakapit sa anumang mahahawakan, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Sa gitna ng kanyang pagkabulag sa sakit, ang tanging nakita niya ay ang malabong figura ni Teresalina na tumatakbo patungo sa kanya. Ang katahimikan ng hapon ay biglang binasag ng malakas at paulit-ulit na tunog ng sirena mula sa malayo, mabilis na lumalapit patungo sa paaralan habang si Doña Trinidad ay unti-unting nawawalan ng malay sa mga bisig ng babaeng kailanman ay hindi niya tinanggap bilang anak. Ang amoy ng gamot at ang maputing kisame ng silid sa ospital ang dahan-dahang bumungad sa paningin ni Doña Trinidad. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakadagan pa ring bato sa kanyang dibdib. Ngunit ang matinding sakit na nagpabagsak sa kanya sa paaralan ay humupa na. Ang tanging naririnig niya sa loob ng tahimik na silid ay ang mahina at tuloy-tuloy na tunog ng aparatong nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Inasahan niyang pagmulat ng kanyang mga mata ay makikita niya ang kanyang mga kaibigan mula sa alta sosyedad o kaya naman ay si Trixia na umiiyak sa kanyang tabi. Ngunit ang silid ay walang bakas ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan ng karangyaan. Sa halip, ang nakita niya sa gilid ng kanyang kama ay si Teresalina. Nakaupo ang guro sa isang maliit na silya, nakayuko at mahigpit na hawak ang isang rosaryo. Ang mga labi nito ay dahan-dahang gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Ang mga kamay ni Teresalina na dati niyang tinawag na magaspang at marumi ay ngayoy maputla at pagod. Ngunit bakas dito ang katapatan ng isang taong hindi umalis sa kanyang tabi mula nang itakbo siya sa emergency room. Dahan-dahang bumalik ang gunita sa isipan ni Doña Trinidad. Naalala niya ang sandali ng kanyang pagbagsak, ang panlalabo ng paningin, ang kawalan ng hangin, at ang takot na mamatay sa gitna ng alikabok. Naalala niya ang boses ni Teresalina na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang mga kamay nito na pilit siyang binibigyan ng hangin sa pamamagitan ng pagbomba sa kanyang dibdib at ang init ng yakap nito habang hinihintay ang ambulansya. Sa kabilang banda, malabo man ang kanyang paningin noon, malinaw niyang nakita ang mabilis na pagtakbo ni Trixia palayo. Natatakot na madungisan ang sariling pangalan o madamay sa kaguluhan. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, ang babaeng itinuring niyang kaaway ang siyang naging tanging tagapagligtas niya. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Doña Trinidad, sapat upang mapansin ni Teresalina. Mabilis na nag-angat ng tingin ang guro at ang kanyang mga matang puno ng pag-aalala ay agad na nagliwanag nang makitang gising na ang kanyang biyenan. Ma, salamat sa Diyos, gising na po kayo. Huwag po muna kayong magtatangkang bumangon, kailangan niyo pa pong magpahinga. Malambing na wika ni Teresalina habang mabilis na tumayo upang ayusin ang una ng matanda. Hindi nakapagsalita si Doña Trinidad. Tinitigan niya ang mukha ni Teresalina at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang anak sa halip na isang manugang. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang mga masasamang salita, at ang pader ng puot na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho ng parang mga tuyong dahon sa harap ng dalisay na kabutihan ng guro. Isang mainit na likido ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata at bago pa niya ito mapigilan, ang mga luha ng matinding pagsisisi ay dahan-dahang gumulong sa kanyang maputlang pisngi.
Papatawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Basag at paos ang tinig ni Doña Trinidad habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Teresalina. Napakasama ko sa iyo. Pinagkaitan kita ng pagmamahal, pero ikaw pa ang nagligtas sa buhay ko. Nagulat si Teresalina sa narinig. Ang salitang anak mula sa bibig ng kanyang biyenan ay tila isang himala na matagal na niyang ipinagdarasal ngunit hindi inakalang darating. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng matanda na nakahawak sa kanya. Hindi na rin napigilan ni Teresalina ang kanyang sariling damdamin. Lumuhod siya sa tabi ng kama at isinandal ang kanyang mukha sa kamay ni Doña Trinidad. Hinahayaang ang kanyang sariling mga luha ay humalo sa luha ng matanda. Ang sugat ng pagiging mamatay mabangis at mamatay mula sa pagiging mola ay unti-unting naghihilom. Matagal ko na po kayong pinatawad. Wala na po iyon sa akin, higbi ni Teresalina habang niyayakap ng dahan-dahan ng matanda. Ang silid na kanina ay malamig, ay tila napuno ng init ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang iginalaw ni Doña Trinidad ang kanyang kabilang kamay patungo sa ilalim ng kanyang kumot. Mula roon ay inilabas niya ang isang bagay na lihim niyang itinago sa loob ng kanyang bag, simula pa noong gabing iyon sa mansyon. Ito ang puting telang seda na may mga burdang perlas, ang regalong pinaghirapan ni Teresalina na nabahira ng dugo ng kanyang nasugatang daliri. Akala ni Teresalina ay itinapon na ito, ngunit maingat itong itinago ng matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Trinidad habang dahan-dahan niyang inilalahad ang tela at kwinikwing ito sa kanyang sariling balikat, sa ibabaw ng kanyang suot na damit sa ospital. Ang mantsa ng dugo sa tela ay hindi na mukhang marumi, kundi isang simbolo ng sakripisyo at pag-ibig na nagpabago sa isang matigas na puso. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Taddeo, may dalang mga bulaklak at pagkain. Natigilan siya sa pintuan, pinagmamasdan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay na magkayakap at lumuluha sa kagalakan. Isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang sikat ng araw na nagmumula sa bintana ay tumama sa kanila, nagbibigay ng isang maningning na liwanag na naghuhudyat ng pagtatapos ng gabi at ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Hindi na kasing lamig ng yelo ang mga pasilyo ng mansyon ng mga Villa Corta. Ang dati ay amoy ng mamahaling pabango at tuyong hangin mula sa aircon ay napalitan na ng pamilyar at masarap na samyo ng bawang at luya na nagagaling sa kusina. Sa gitna ng malawak na komedor, nakatayo si Doña Trinidad, suot ang isang simpleng apron sa ibabaw ng kanyang bestida. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian lamang ng mga diamante ay ngayoy abala sa pag-aayos ng mga sariwang gulay para sa hapunan. Hindi na siya nag-uutos sa mga katulong ng may kasamang bulyaw, kundi may kasama ng pakiusap at matamis na ngiti. Ang kanyang bawat galaw ay may bakas ng bagong natuklasang kapayapaan. Tila unti-unti na niyang binabaklas ang bawat pader ng kanyang mapagmataas na kahapon upang bigyang daan ang init ng isang tunay na tahanan. Sa kabilang panig naman ng lungsod, malayo sa marangyang buhay na dati niyang kinagisnan, ay matatagpuan si Trixia. Nakatayo siya sa likod ng isang maliit at maingay na karinderya, suot ang isang kupas na uniporme. Ang kanyang mga kamay na dati ay hindi humahawak ng kahit anong mabigat, ay ngayoy puno ng gasgas mula sa paghuhugas ng mga tumpok-tumpok na maruming plato at paglilinis ng mga mesa. Ang mga taong dati niyang minamaliit at tinatawag na basura ay sila na ngayong nag-uutos sa kanya. Sa bawat pagyuko niya upang pulutin ang mga ligaw na butil ng kanin sa sahig, ramdam niya ang bigat ng hiyang kailanman ay hindi niya inakalang dadanasin. Ang kanyang pamilya ay tuluyan ng bumagsak sa pagkalugi, at ang tanging natitira sa kanya ay ang alaala ng kanyang sariling kalupitan na ngayon naging multong bumabalot sa kanyang bawat gabi.
Bumalik sina Tadeo at Teresalina sa ilalim ng malaking puno ng nara sa loob ng paaralan, doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pagsubok. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa paligid, tumatagos sa mga dahon at lumilikha ng mga sayaw ng anino sa maalikabok na lupa. Tiningnan ni Tadeo ang kanyang asawa nang may matinding paghanga at pagsisisi. Inabot niya ang kamay ni Teresalina, naramdaman ang lambot at ang tatag nito. Ipinahayag ni Tadeo ang balita tungkol sa itatayo nilang bagong silid-aklatan para sa mga bata, isang gusaling magdadala ng pangalan ni Sister Maria Aurora bilang pagkilala sa kabutihan nito. Ang bawat salita ni Tadeo ay puno ng pangako na hinding-hindi na niya hahayaan pang mabalot ng alinlangan ang kanilang pag-iibigan. Dahan-dahang lumapit si Tadeo sa likuran ni Teresalina at maingat na ipinalupot ang kanyang mga braso sa baywang ng asawa. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat nito habang nilalanghap ang pamilyar at nakarereskong halimuyak ng jasmine sa buhok ng guro. Ramdam ni Teresalina ang init ng katawan ng kanyang asawa at ang banayad na pagtibok ng puso nito sa kanyang likuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang ang bawat takot at sakit ng nakaraan ay tuluyang tangayin ng banayad na hangin. Sa pagkakataong ito, wala nang kailangang itago, wala nang kailangang patunayan. Sapat na ang katotohanang sila ay magkasama sa gitna ng katahimikan ng hapon. Humarap si Teresalina sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit. Hinawakan ni Tadeo ang magkabilang pisngi ng guro. Dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Isang banayad at matamis na halik ang ibinigay ni Tadeo sa noo ni Teresalina bago ito bumaba sa kanyang mga labi. Isang halik na nagtatak ng kanilang bagong simula. Puno ng respeto, pag-asa at wagas na pagmamahal. Sa huling sandali ng kanilang pagsasama sa ilalim ng puno, dinukot ni Tadeo ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilabas ang gintong singsing na iniwan ni Teresalina sa ibabaw ng mesa noong gabing balak niyang lumisan. Kinuha ni Tadeo ang kaliwang kamay ng asawa, dahan-dahan at buong pag-iingat na isinilid ang singsing pabalik sa daliri nito. Ang bawat galaw niya ay tila isang panalangin na nagbubuklod muli sa kanilang dalawa. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Tila isang bituing nahanap ang kanyang tamang pwesto sa langit. Tumingala si Teresalina sa asawa. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi, habang ang kanyang puso ay nag-uumapaw. Sa ligayang kailanman ay hindi niya naisip na makakamit pagkatapos ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit sa piling ni Tadeo at sa bagong pagtanggap ng kanyang biyenan, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang kanilang pag-ibig na dumaan sa matinding apoy ng pagsubok ay lumabas na mas matibay, mas dalisay, at handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang dating palasyo ng mga mapagpanggap ay hindi na isang malamig na bilangguan ng ginto at diamante. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Villacorta ay tila humihinga na ngayon ng bagong buhay, kung saan ang halimuyak ng sariwang sampagita ay humahalubilo sa amoy ng masarap na lutong bahay. Wala na ang mga pader na naghihiwalay sa mga mayayaman at sa mga itinuturing na hampas lupa. Sa malawak na hardin, naririnig ang masayang tawanan ng mga scholar mula sa Villacorta Foundation na malayang nagtatakbuhan sa damuhan, habang si Doña Trinidad ay nakaupo sa isang tumba-tumba, masayang pinapanood ang mga bata habang may hawak na isang baso ng simpleng palamig. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghuhusga ay ngayon naglalabas ng isang uri ng kislap na tanging sa kapayapaan lamang matatagpuan. Nagtungo si Teresalina sa tabi ng kanyang biyenan, may dalang isang maliit na album na naglalaman ng mga litrato ng bagong silid-aralan na itatayo sa probinsya.
Hindi na sila nag-uusap sa wikang dayuhan upang magtago ng mga lihim. Sa bawat paglipat nila ng pahina, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Isang tahimik na pag-amin na ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Inabot ni Doña Trinidad ang kamay ni Teresalina at hinaplos ang kanyang palad. Isang haplos na puno ng paggalang at pagkilala sa katatagan ng kanyang manugang. Sa puntong ito, hindi na mahalaga kung sino ang may-ari ng lupa o sino ang may hawak ng bilyong halaga sa bangko. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay na handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Sa malayo, nakatayo si Tadeo habang pinagmamasdan ang dalawang reyna ng kanyang buhay. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang dibdib. Alam niya na ang kanyang pamilya ay dumaan sa matinding unos, ngunit ang bagyong iyon ang siyang naglinis sa kanilang mga puso mula sa dumi ng kasakiman at maling dangal. Ang kanyang pag-ibig kay Teresalina ay hindi lamang isang sumpaan sa papel, kundi isang buhay na saksi sa kapangyarihan ng katapatan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga naglalakihang gusali ng Makati, ang anino ng mansyon ay tila yumayakap sa kanila ng may buong pagmamahal. Ang kwento ni Teresalina ay hindi lamang tungkol sa isang guro na nagtagumpay laban sa mapang-aping biyenan. Ito ay isang paalala na ang tunay na karangalan ay hindi kailanman mapupunit ng anumang marahas na kamay. At ang mantsa ng alak sa isang puting damit ay madaling labhan. Ngunit ang mantsa ng puot sa puso ay tanging kapatawaran lamang ang makapaglilinis. Ang dangal ay hindi nasusukat sa taas ng kinatatayuan o sa kinang ng suot na alahas, kundi sa lalim ng pagpapakumbaba at sa lawak ng pag-unawa sa kapwa. Sa huli, ang pagpapakita ng habag ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan na kayang bumago sa kahit na pinakamatigas na puso. Ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang bumalot sa tahanan, dala ang pangako ng mas marami pang umagang puno ng pag-asa. Si Teresalina, ang simpleng guro na itinuring na basahan, ay nananatiling matatag at nagniningning, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang wagas na pagkatao na kailanman ay hindi matatawaran ng anumang ginto sa mundo.